Nakaengkwentro ng militar ang isang grupo ng mga rebelde na inireklamong nangingikil sa mga residente sa Masbate. Patay ang isa sa mga rebelde habang tinutugis naman ang 5 niyang kasama. Narito ang aking eksklusibong pagtutok. Ito ang natira sa pinagkukutaan ng mga rebelding New People's Army matapos itong makubkob ng tropa ng 96th Infantry Battalion ng Philippine Army. Napatay ng mga sundalo sa engkwentrong nagtagal daw ng 5 minuto si Alexander Emaas alias Kapakro, miyembro ng Bicol Regional Party Committee. Ayon sa militar, isinumbong sa kanila ang ginagawa umunong extortion ni Kapakro kasama ang 5 iba pang rebelde. Nangingikil po sila doon sa mga miyembro ng community at lalo na yung may mga negosyo. Marahil sawa na rin yung miyembro ng community doon sa kanilang mga pinagagawa. Kaya nai-report na rin po sila sa amin. Naengkwentro po sila dito sa bahagi ng barangay Kankahuran ng Baleno, Masbate. Boundary na po ito ng Masbate City. Narito naman ang mga na-recover na mga sundalo mula sa mga rebelde. Nakuha rin po sa pinangyarihan ng engkwentro yung 3 matataas na kalibre ng baril. Bukod sa mga two-way radio, cellphone at iba pang subversibong mga dokumento, nasamsam ng mga sundalo ang isang Ultimax, isang uri ng light machine gun, isang M14 at M16 rifle at mga bala. Tinutugis ang 5 iba pang kasama ni Kapakro. Para sa GMA Integrated News, Emil Sumangil, nakatutok 24 oras. Posibleng hindi na magtagal pa ang Independent Commission on Infrastructure o ICI ayon sa Ombudsman. Pero ang sabi ng Executive Director ng ICI, mananatili ang komisyon hanggang makumpleto ang mandato nito o hanggang hindi binubuwag ng Pangulo. Nakatutok si Maki Pulido. Nakakahigit 2 buwan pa lang mula nang maitatag ang Independent Commission for Infrastructure pero posibleng di na yan magtagal, ayon kay Ombudsman Jesus Crispin Remulla. Sa loob kasi ng 1 hanggang 2 buwan, posibleng i-turn over na ng komisyon ang nasimulang investigasyon sa Office of the Ombudsman. Kasi hindi naman pwedeng forever ang ICI at itong susunod na taon ay marami tayong kukunin mga batang abogado na siyang magmamana ng mga problema na pinakailangan ayusin natin sa ating bayan. Pero sabi ni ICI Executive Director Brian Keith Hosaka, mananatili at magpapatuloy ang komisyon hanggang makumpleto nito ang kanyang mandato o i-dissolve ng presidente. Ipinunto ni Hosaka ang sunset clause sa Section 10 ng Executive Order na bumuo sa ICI. Natitigil lang ito kung tapos na ang misyon o buwagin ng Pangulo. Sabi ni mamamayang Liberal Party List Representative Laila De Lima, hindi pa tapos ang misyon ng ICI. At ang tamang direksyon para sa kanya ay palakasin ang kapangyarihang mag-imbestiga ng komisyon sa pamamagitan ng pagsasabatas ng panukala niyang Independent Commission Against Infrastructure Corruption na may counterpart na ring panukala sa Senado. Mas makapangyarihan yan at tiyak na popondohan kung isabatas, di tulad ng limitadong kapangyarihan ng ICI. Ang pondo nga para rito, 41 million pesos at kalalabas lang. Kaya hindi pa sumasahod ang staff at commissioners, ayon kay ICI Special Advisor Rodolfo Azurin. Kaya ilang buwan ng kanya-kanyang bunot sa sariling bulsa mga opisyal para gumulong ang kanilang investigasyon. At kahit pa nakapag-refer naman sila ng mga kaso sa Ombudsman, nahamper din yung performance kasi nga unang-una is we can only contribute so much out of our resources and then we can only hire people based doon sa mga expectations na kasi hindi namin alam kung gaano ba kalaki yung budget na ibibigay sa amin. Sa kabila niyan, itinanggi ni Azurin na magre-resign din siya kasunod ng naunang pagbibitiw sa komisyon ni dating DPWH Secretary Rogelio Singson. Itinanggi niya rin ang usap-usapang hindi sila nag-uusap ni ICI Chair at dating Supreme Court Justice Andres Reyes. I can only speculate na siguro there are some quarters they want to sow divisiveness, so intrigue among the members ng ICI. Palalabasin na kami nag-away-away na para lang sa ganun to justify na i-abolish siguro ang ICI. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, nakatutok 24 oras. Mga kapuso, kumuha naman tayo ng update sa galaw ng Bagyong Wilma at kung paano ito makaka-apekto sa lagay ng panahon ngayong weekend.
Iati dyan ni Amor La Rosa ng GMA Integrated News Weather Center. Amor! Salamat, Emil. Naku, ngayong weekend posibleng tumawid sa Visayas ang bagyong Wilma, pero ang epekto niyan mararamdaman din sa iba pang bahagi ng ating bansa. Sa latest bulletin ng Pag-asa, huling namataan ng sentro ng bagyong Wilma sa layong 180 kilometers silangan ng Borongan City sa Eastern Samar. Taglay po ang lakas ng hangin nga abot sa 45 kilometers per hour at yung bugso naman nasa 55 kilometers per hour. Mabagal po itong kumikilos pakanluran at paliwanag po ng Pag-asa kaya bumagal yung pagkilos ay dahil po sa impluensya na tinatawag natin na high pressure area. Ayon po sa Pag-asa, ngayong gabi o bukas ng umaga, posibleng tumama itong bagyong Wilma dito sa may Eastern Visayas. So it's either dito po sa Samar or Leyte provinces. At pagkatapos po niyan, masusundan pa ito ng iba pang landfall pagkatawid dito sa Visayas hanggang sa darating na linggo. So multiple landfall po ang inaasahan natin. Hindi lang po dito sa Samar or Leyte provinces, posible rin po dito sa may Bohol, Cebu, Negros Island region or dito rin sa may Western Visayas. At Lunes ng umaga, posibleng tumbukin naman itong bagyong Wilma, itong northern portion ng Palawan. Mga kapuso, pwede pang magbago ang pagkilos ng bagyo, pwedeng bumaba dito sa may northeastern Mindanao o di kaya naman po ay mas umangat pa dito yan sa bahagi po ng Southern Luzon o ilang bahagi ng Bicol region. Kaya patuloy po natin yung imomonitor sa mga susunod na araw. Nasa ilalim ng wind signal number 1 ang southern portion ng Sorsogon, ganun din ang Maynad Masbate kasama po ang Ticao Island. Diyan naman sa Visayas, wind signal number 1 din ang nakataas sa northern Samar, eastern Samar, Biliran, Leyte, southern Leyte, Cebu, Bantayan Islands, Camotes Islands at pati na rin sa Bohol. Kasama rin po dito ang northern at central portions ng Negros Occidental, Siquijor, northern and central portions ng Negros Oriental, northern and central portions ng Iloilo, pati na rin ang eastern, pati na rin po ang central portions ng Capiz at ganun din ang Guimaras. Nakataas din po ang wind signal number 1 sa ilang bahagi naman ng Mindanao. Kasama po dyan ang Surigao del Norte, kabilang din ang Siargao at Bukas Grande Islands, Dinagat Islands, northern portion ng Surigao del Sur, northern portion ng Agusan del Norte at pati na rin sa Camiguina. Sa mga nabanggit na lugar, posible pa rin pong maranasan yung malakas sa bugso ng hangin na may kasamang mga pag-ulan. Pero bukod po sa bagyong Wilma, magdudulot din ng mga pag-ulan o magkakaroon din po ng epekto itong hanging amihan o northeast monsoon, pati na rin yung shear line at ganun din ang localized thunderstorms. Base po sa datos ng Metro Weather, bukas umaga pa lang malalakas na po ang mga pag-ulan na mararanasan dito sa Eastern Visayas at pati na rin dito sa Bicol region at ganoon din dito po sa may Central Visayas o kasama po ang Cebu at Bohol at ganoon din dito sa Western Visayas at Negros Island region. Magpapatuloy po yan sa hapon at mabababad sa mga matitinding buhos ng ulan ang malaking bahagi ng Visayas at ganoon din ang Bicol region. Ibig sabihin po nito, mataas din ang banta ng mga pagbaha o pagguho ng lupa. Aabot na rin po yung mga pag-ulan dito yan sa ilang bahagi ng Calabarzon at pati na rin sa Mimaropa, habang meron naman mga kalat-kalat na ulan dito sa Mindanao at ilang bahagi ng Northern Luzon. Linggo ng umaga, may malawakang mga pag-ulan dito sa may bahagi po ng Southern Luzon at Western Visayas. Posible rin yung mga malalakas sa pag-ulan sa Northern at sa Central Luzon. At inaasahan naman po natin, linggo ng hapon, magpapatuloy pa rin ang mga pag-ulan sa malaking bahagi po ng ating bansa. May mga matitinding buhos ng ulan dito yan sa Cagayan Valley, pati na rin sa Central Luzon at Cordillera region. Sa Metro Manila, may chance rin po ng ulan this weekend, lalong-lalo na bandang tanghali o hapon at pwede pong maulit sa gabi, kaya kung may lakad po kayo, huwag pa rin kalimutang magdala ng payong. Yan muna ang latest sa ating panahon. Ako po si Amor La Rosa para sa GMA Integrated News Weather Center. Maasahan anuman ang panahon. Happy Friday, chikahan mga kapuso! Dustin Yu definitely owned the stage sa kanyang sold-out fan meet concert. Mas naging special pang event dahil sa overflowing support ng kanyang ex-PBB housemates na kasama niyang nag-perform. Makichika kay Nelson Canlas. Nakakaindak na dance numbers, nakakakilig na serenade, at iba pang pakulo. Pinatunayan ni Sparkle star Dustin Yu na he can do more sa kanyang sold-out concert na Destiny the Dustin Yu Experience.
All the love and support ang ipinakita ng fans na halatang enjoy na enjoy sa naturang fan meet. Naging pagkakataon din ng event para i-award ni Dustin ng scholarship para sa ilang kabataan. Dream come true ito para kay Dustin, kaya nag-uumapaw ang pasasalamat niya sa natatanggap na suporta. Hanggang ngayon, hindi mo nagsisink in sa akin eh. Pero yun, syempre, grateful, sobra. Grabe talaga yung binibigay nilang suporta sa akin. So, ako I'm happy na nakakapag-inspire ako ng tao. I'm happy na madami ako napapasaya. Present din sa event ang fellow ex-PBB housemates ni Dustin, kabilang sina Mika Salamanca at Brent Manalo. Nabitbit pa ang special gift for Dustin mula sa kanyang duo na si Bianca De Vera. Ang dalawa pang ka-housemate ni Dustin na sina Vince Maristela at Josh Ford, sinamahan naman siya sa isang dance number together with his closest friend na sina Nikki Ko at Jay Ortega. Nakisaya rin at game na game pang nakipag-dance showdown ang isa pang main host ng PBB na si Enchong D. Habang in attendance sina AZ Martinez at Kira Ballinger. Alam ko naman na busy lahat ngayon, lalo na December, pero again, yun nga, nagbigay sila ng oras talaga and isa rin yun sa pinaka-value ko. Pagkatapos ng successful fan meet concert, mapapanood naman sa episode mamaya sa PBB Celebrity Collab Edition 2.0 ang muling pagbisita ni Dustin kasama si Bianca De Vera at Will Ashley sa bahay ni Kuya. Nakakamiss bahay ni Kuya. Doon naman kasi talaga nagsimula lahat eh. Doon ako nakakilala ng mga taong magiging mahalaga sa buhay ko. So pagpasok ko doon, bigla nag-flashback lahat eh. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings. Kasama si dating Senador Bong Revilla sa mga respondents sa preliminary investigation ng Justice Department. Kaugnay po yan sa isang ghost flood control project sa Bulacan. At nakatutok si Sandra Aguinaldo. 3 linggo matapos idetalye ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo ang umunay pagde-deliver niya ng pera kay dating Senador Bong Revilla, sinabi ng Department of Justice na kasama na si Revilla sa respondent sa preliminary investigation nila sa Ghost Flood Control Project sa Bulacan. Natanggap na raw ni Revilla ang reklamo laban sa kanya at hinihintay ng DOJ ang kanyang counter affidavit. There is one case now which is ongoing, which includes a proponent, former Senator Bong Revilla. There was a request for an extension to file the counter affidavit. Ang reklamo raw kay Revilla ay kaugnay sa proyekto sa Bulacan na kinasasangkutan din ng kontratistang Sims Construction. Bago nito, inirekomenda ng Independent Commission on Infrastructure sa Office of the Ombudsman ang criminal prosecution kabilang na ang plunder laban kay Revilla at iba pa. Sinubukan naming kunan ng pahayag ang kampo ni Revilla pero wala pa silang tugon. Sa isang naunang pahayag, itinanggi ni Revilla ang paratang na sangkot siya sa maanomalyang proyekto. Hindi rin umano hiningi ng ICI ang kanyang panig kahit pa handa naman daw si Revilla na humarap sa komisyon. Sinabi naman ng DOJ na natapos na nilang imbestigahan ang ilang kaso ni dating Representative Zaldico at ibinalik na nila ang mga ito sa Ombudsman. Matatanda ang dineputize ng Ombudsman ng DOJ para magsagawa ng preliminary investigation sa Bulacan Flood Control Projects. As of yesterday, there were 4 other cases that were referred by the Department of Justice to the Office of the Ombudsman. This include ghost projects and plunder cases which were filed against former Congressman Zaldico. Sa pagpapatuloy ng preliminary investigation ng DOJ, dumating kanina si dating DPWH District Engineer Henry Alcantara. Dumating din sa DOJ ang 2 lalaking naka-hoodie at mask. Hindi sinabi ng DOJ sa ngayon ang kanilang pagkakakilanlan. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, nakatutok 24 oras. Nabili na ang 2 pa sa mga luxury vehicle ng mag-asawang Diskaya na ipinasubasta ng Bureau of Customs. Para naman sa mga hindi pa nabiling unit, pinag-aaralan na raw ng BOC ang kanilang magiging hakbang. Nakatutok si Oscar Oida. We have an outright winner. Congratulations, RCME Metal Products. Sa ikalawang public auction ng mga sasakyan ng mag-asawang Sara at Curly Diskaya sa Bureau of Customs,
Nabili na ang Toyota Tundra na nakuha ng sole bidder sa halagang 3,480,000 pesos. Pati ang isang Toyota Sequoia na nabili na sa halagang 6 na milyong piso. Congratulations to our winning bidder. Kabilang ang mga sakyang yan sa 13 luxury vehicles na kinumpiska ng Bureau of Customs mula sa mga diskaya na iniuugnay sa anomalya sa flood control projects. Sa mga sasakyang yan, 7 ang pinasubasta. Bukod sa Tundra at Sequoia na nabili ngayong araw, nauna nang nasubasta ang isang Lincoln Navigator sa halagang 7.1 million pesos. Pati na 2 Mercedes-Benz na mga SUV na nakuha sa halagang tigmahigit 15 million pesos. Pero hindi pa rin nabibili ang 2 pinakamahal na unit, ang Rolls-Royce Cullinan at Bentley Bentayga. Dating nasa mahigit 45 million pesos ang floor price o pinakamababang tatanggaping bid para sa Rolls-Royce Cullinan. Ito yung sasakyang sinabi noon ni Sara Diskaya na binili niya dahil nagustuhan daw niya ang libreng payong na kasama nito. Pero kahit binaba sa mahigit 36 million ang floor price sa ikalawang bidding, wala pa rin kumuha nito. Ang Bentley Bentayga naman hindi rin nabili kahit na binaba rin ang floor price ito sa mahigit 13 million pesos mula sa mahigit 17 million pesos. We were hoping na nasa 30 million range na yung Rolls-Royce, but unfortunately walang nag-participate. So still, we'll try to maximize revenues that we can generate. Nang tanungin ng ilang bidders kung bakit di sila naging interesado sa 2 nabanggit na luxury vehicle. Ay, yung 2 medyo mataas ang presyo eh. Alam mo, hindi naman masyado dito sa atin na gagamit ka ng ganun. Kaya sayang lang yung pera. Sa ngayon, pinag-aaralan pa raw ng BOC ang kanilang magiging hakbang para sa mga di nabiling luxury cars. Yun nga, nag-auction na tayo, and if it will have 2 failed biddings, we can now accept direct offers. No? Ito na yung negotiated sale option. No? Again, if there will be a direct offer, it will be considered by the commissioner kung acceptable. No? If it is, to my understanding, meron pa rin siyang parang Swiss challenge, parang ipapaalam pa rin natin na meron ng ganitong offer in the hope na baka meron pang mas magandang offer. No? So, pagtitiyak ng BOC na magiging fully transparent ang kanilang mga proseso sa kanilang ahensya. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida, nakatutok 24 oras. Kinumpirma ng Malacanang na nagbitiw na sa pwesto si Justice Undersecretary Jose Cadiz Jr. Kasunod ito ng pagkakadikit ng pangalan ni Cadiz sa isang contractor na nakatanggap ng daan-daang milyong pisong kontrata sa Ilocos Norte. Nakatutok si Ivan Mayrina. Sa pagtatanong ng media sa palasyo, lumabas sa impormasyong nagbitiw na si Justice Undersecretary Jose Cadiz Jr. Does he still enjoy the President's trust and will he remain in the DOJ despite, again, these links and the claims that have been made against him? Sa ating pagkakaalam, siya po ay nag-submit na ng kanyang resignation. Sa ating pagkakaalam, bibigyan ko lang po ng update. Walang ibinigay na detalye si Palace Press Officer Claire Castro kung tinanggap ng Pangulo ang pagbibitiw ni Cadiz o kung kailan ito inihain. Si Cadiz ang opisyal na ayon kay Ko ay pinaghatiran daw niya ng kickback para umano sa Pangulo. Sinabi rin ni Ko, si Cadiz ang nag-ayos ng pulong nila ni Pangulong Marcos kung saan pinagalitan umano siya ng Pangulo at pinagsabihang huwag pigilan sa hinihingi umano nitong 100 billion pesos na insertion sa 2025 budget. At dahil laging napapagalitan si Speaker Martin ng Pangulo mula Setyembre hanggang November, inutusan niya ako na mag-deliver ng 1 billion pesos para kay BBM at ibigay kay Yusek Jojo Cadiz dahil ito raw ang drop of point na malapit sa bahay ng Pangulo. Noong December 2, 2024, personal kong i-deliver ang 200 million kay Yusek Jojo Cadiz. Ayon sa kanya, dadalhin daw niya ito sa bahay ng Pangulo. Noong December 5, 2024, muli akong nag-deliver ng 800 million sa parehong address at Yusek Jojo Cadiz pa rin ang tumanggap. Sabi niya, iyon naman ay dadalhin sa bagong bahay ng Pangulo. Nagbitiw si Cadiz sa gitna ng ulat na may kaugnayan umano siya sa isang kontraktor na nakatanggap ng daan-daang milyong pisong kontrata sa Ilocos Norte, ang baluarte ni Pangulong Marcos. Yan ay ang JSJ Builders Incorporated. Base sa mga dokumento ng Securities and Exchange Commission, pag-aarian ng anak ni Cadiz,
na si Jose Gigantone Cadiz III. Siya may hawak ng 97% na shares ng kumpanya at pinagmula ng 35 million pesos na paid-up capital nito. December 2023, nag-register sa SEC ang JSJ Builders Incorporated. Higit isang taon matapos i-appoint ni Pangulong Marcos ang nakatatandang Cadiz bilang Undersecretary sa Department of Justice. Sa 2024 Annual Financial Statement ng JSA Builders Incorporated, walang kinitang kumpanya at nalugi pa na mahigit 9 million pesos. Base sa DPWH Transparency Portal, ngayong 2025, meron silang 5 infrastructure projects na nagkakahalaga ng mahigit 251 million pesos, lahat sa Ilocos Norte. Nang tanungin kung alam na ng Pangulo ang umano'y kaugnay ni Cadiz sa kontraktor, ang sabi ng palasyo, As of the moment, we have not talked about that. But if there's a need for investigation on that issue, so let the investigation be done. Sinubukan namin kunan ng pahayag si Cadiz pero ang tanging isinagot niya, no comment na lang muna. Ang Department of Justice, bukod sa pagsabing naghain ng resignation si Cadiz, wala na raw ibang detalye hinggil dito. Hanggang nitong Lunes, pumapasok pa raw si Cadiz sa trabaho. Hindi rin nila ito iniimbestigahan. Ombudsman na raw ang magsasagawa ng investigasyon. We leave that to the discretion of the Ombudsman as to whether or not they will conduct an investigation on that aspect. Definitely, that is something that the Ombudsman has to look into. Given all the allegations, however not yet sworn into, but there are other reports as well of his involvement. And so definitely there will be a fact-finding body that will be dedicated to that as well. Ang pagbibitiw ni Cadiz ay kasunod ng mga naging resignation ng iba pang opisyal na isinangkuti ko sa budget insertions. Yan ay sina Budget Secretary Amena Pangandaman, Undersecretary Adrian Bersamin, Undersecretary Trijib Olayvar, gayon din si dati Executive Secretary Lucas Bersamin, bagamat nilinaw niya na hindi raw siya nagbitiw, kundi sinabihan daw na kailangan na niyang umalis bilang Executive Secretary. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras.